Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Diyos sapagkat isang panibagong umaga na naman sa ating buhay na nagpapahiwatig na tayo ay gagabayan ng Panginoon dahil ang ebidensya ng kanyang pag-ibig sa atin at pagtulong sa atin ay yun pong tayo ay binibigyan pa ng Panginoon ng panibagong buhay. Na kahit sa araw na ito ay may mga bago tayong kakaharaping mga problema, pero wag ho tayong gaanong nag-aalala, sapagkat kung ikaw ay isang mananampalataya talaga ng Panginoong Diyos, matutunan ho nating ipagkatiwala sa mapagmahal na pangangalaga ng Diyos ang ating mga buhay. Kasama na po ng ating mga mahal sa buhay, kasama na ng ating mga pangangailangan sa buhay. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños ng Jesus Christ to the World Mission, Maharlika Highway, Naga City. At sa loob po ng 30 minuto, ako po ang inyong maririnig sa radyo, mapapanood live sa Facebook, at sa technical side si Sir Stephen Fabis. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simulan ho natin ang ating umaga, ang ating araw sa pakikipag-usap at pagpapasalamat sa ating Ama sa Langit na wala pong iba na siya lang ang ating masasandigan ng ating buhay. Magandang umaga po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. at sa buong pamilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simulan po natin ito sa panalangin. Manalangin po tayo. Aming Diyos, aming Ama sa Langit, marami pong salamat sa inyong pagmamahal. Maraming salamat po sa lumipas na buong magdamag na kami po ay inyong iningatan. Salamat sapagkat patuloy naming mararanasan sa araw na ito kung paano mo kami pangangalagaan. Salamat at muli naming mararanasan, makikita kung paano iyong tutugunin ang aming mga pangangailangan. Ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming probisyon, ikaw ang lahat sa amin. Kung wala ka, Panginoon, hindi po namin kayang mabuhay mag-isa. Salamat po, purihin ka Ama sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sige po, magandang umaga din po kay Sir Lauro Rivera San Jose. Maraming salamat po Sir sa panunood. Ngayong umaga, simulan ho natin ang ating araw sa pag-alam kung ano ang aral ng Panginoon na maaari ho nating maging gabay sa ating pamumuhay sa araw na ito. Mula po sa sulat ni San Pablo, mula po dito sa Bagong Tipan, sa aklat ng Efeso, Kabanatang 5, talatang 10, ganito po ang nasusulat. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon.
Yan po ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat. At itong kanyang sulat, hindi lamang ito sa panahon lamang ng kanyang sinusulatan. Ito pong kanyang sulat ay naisulat upang maging paalaala din po sa ating mga Kristiyano sa panahong ito. Alam niyo po, mga minamahal kong mga tagapakinig, nabubuhay tayo ngayon sa isang panahon na mas lamang na po ang tao ay namumuhay na sa sarili niya lang. Lamang po ang isang uri ng pamumuhay na kung ano ang ating maisipan, na kung ano ang gusto nating gawin, ay gagawin na lang natin nang walang pasubali, nang walang pagsasaalang-alang, na mayroong mga panuntunan ng Diyos na dapat nating isaalang-alang. Tandaan po natin, consciously or unconsciously, marami po tayong nagagawang kasalanan. Ito ay sapagkat wala tayong pagsasaalang-alang kung ano ang klase ng buhay na kinalulugdan ng Diyos. Marami tayong nagagawang pagkakamali sapagkat ang tao ay walang pagsasaalang-alang kung ano ang mga pamamaraan ng Diyos at ating ipinipilit ang sarili nating mga pamamaraan na sa bandang huli, ang ating palang mga pamamaraan ang siya namang magpapaiyak sa atin. Yan naman pala ang magdudulot ng labis na kalungkutan, ng labis na pagdurusa. Kung bakit ito na isulat, para tayo ay gabayan, para tayo ay mailayo sa isang klase ng pamumuhay na sa bandang huli, yun din lang naman pala ang magdudulot sa atin ng miserableng buhay. Alam niyo po, minamahal kong mga tagapakinig, hindi po intensyon ng Diyos at ayaw ng Diyos na ang sinumang nagtitiwala sa Kanya ay mabuhay ng isang buhay na labas sa Kanyang disenyo. Alam niyo, ang Panginoon ay mayroong napakagandang disenyo sa buhay ng tao. Kaya nga lang, yung kagandahan ng Kanyang disenyo, hindi po natin nararanasan. Ito ay sapagkat mas lamang na tayong mga tao ay nabubuhay ng isang pamumuhay na makasalanan. At dahil ang tao ay nabubuhay na sa paraang makasalanan, yung mga kasalanang ating ginagawa sa araw-araw, may bayad yan. May bunga yan. May pangit na epekto yan. Ano po ang epekto ng kasalanan sa buhay ng tao? Ay kalungkutan, diba? Miserabling buhay, kahungkagan ng buhay, pagdurusa sa buhay, diba? Yan ang mga pangit at masasamang epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. Samantalang, ang plano ng Diyos ay napakaganda. Ang sabi sa banal na kasulatan sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 10, talatang 10, na ang sabi diyan na parito ang Panginoon Kristo upang ang kanyang mga tupa ay bigyan ng buhay. Hindi lamang ng isang buhay, kundi buhay na kasiyasiya. Buhay na may abundansya. Kaso nga lang, hindi nga po ito basta maranasan ng tao sapagkat sabi ko nga po kanina, mas lamang sa ating buhay na ang tao ay nabubuhay sa kanyang sariling mga pamamaraan. Magandang umaga po kay Ma'am Lourdes Garrido. So, ngayong umaga ating sama-samang pag-aaralan, ating tutuklasin, bakit napakahalaga ang inuunawa ng tao ang kalooban ng Diyos. Bakit napakahalaga na inuunawa ng tao ang pamamaraan ng Diyos? Bakit napakahalaga na ating isinasaalang-alang ang mabuhay tayong karapat-dapat sa Diyos? Ang manampalataya sa Diyos, hindi naman po yan issue na sa atin eh. Tatandaan natin yan. Hindi na issue
kung isa kang Kristiyano, natural, sumasampalataya tayo sa Diyos. Hindi na yun ang isyo. Pero ngayong umaga, ating sama-samang pag-aaralan kung bakit nga po napakahalaga na ating inuunawa ang isang uri ng pamumuhay na nakalulugod sa Diyos. Pwede ng isang tao ay nabibilang sa isang napakalaki at kilalang relihiyon, pero nabubuhay naman siya sa paraang hindi kinalulugdan ng Diyos ang buhay. Kaya nga lagi kong sinasabi, magkaiba ang pagiging religious sa pagiging godly. Ang pagiging religious, yung aktibo ka, devotee ka ng isang relihiyon. Yan ang pagiging religious. Aktibo ka sa mga gawaing pangrelihiyon, aktibo ka marahil sa mga gawaing pangsimbahan, na konektado sa relihiyong iyong kinaaaniban, pero posible rin na ang isang tao maging reliyoso o reliyosa, palasimba, madasalin, mapagkawang gawa sa relihiyong iyong kinaaaniban, pero posible rin na ang buhay mo ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Nangyayari yan mga kababayan, mga minamahal kong mga tagapakinig. Magandang umaga po kay Pastor Vicente Lizardo sa Tinambak at sa mga kapatiran ho natin dyan. Samantalang ang pagiging godly ay isang uri ng pamumuhay na mayroon pong pagsasaalang-alang sa banal na kalooban ng Diyos. Kaya dyan po pumapasok ang katuruan na huwag nating ipinagyayabang at huwag nating ipinapakikipag-away ang relihiyong ating kinaaaniban. Hindi yun mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos yung uri ng pamumuhay na mayroon tayo sa Kanyang paningin. Yun ang mahalaga sa Panginoon. Kaya nga po, ako'y nalulungkot kapag ako'y nakakapanood sa social media, sa Facebook, sa YouTube, at nag-aaway-away talaga, no? Ang sasakit ng mga salita, ang sasakit ng mga nagbabash, yung mga comment doon sa comment section. Ang sasama, ang sasakit. Pero inisip ba natin na bago natin ilagay yun sa comment section, iniisip ba ng tao yung sarili niyang pamumuhay? Mahalaga sa Diyos yung sarili nating pamumuhay. Huwag tayong bastang nangingialam sa buhay ng iba. Hanggat hindi ayos ang pamumuhay natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ni San Pablo ay pag-aralan nating matutunan kung ano ang nakalulugod sa Diyos. Na pag-aaralan pala mga minamahal kong mga tagapakinig, kung hindi tayo sanay na nabubuhay na isinasaalang-alang ang mga batas o panuntunan ng Panginoon, mas sanay ang tao na gumawa ng kanyang sariling mga desisyon, kung sanay ang ating gobyerno na gumawa basta ng mga batas sa sariling mga ideya at mga pagkaunawa, pwede naman palang pag-aralan kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Na bago tayo gagawa ng sa ating mga decision making, sa ating mga pagpipili, pagpapasya, ay pwede naman palang isaalang-alang, ito bang gagawin ko? Nakalulugod ba ito sa Diyos? Kung sa gobyerno naman natin, kung ang ating mga mambabatas, bago gagawa ng batas, kung siya ay may takot sa Diyos, iisipin niya, ito bang gagawin kong batas na ipapasa ko at aaprubahan? Nakalulugod ba ito sa Diyos? Yan ang una nating dapat isasaalang-alang. Pangalawa, ito bang gagawin ko? Ano magiging epekto nito sa pangmatagalan? Alam nyo, ang lawak nito tingnan nyo na lamang sa ating mga ginagawang desisyon na hindi naman nakalulugod sa Panginoon. Sino bang nasisira? Tayo baga? Nadadamay pa nga yung mga taong konektado sa buhay natin. Sa gobyerno naman natin,
pagkamali ang naisa batas. Sino ba ang napipinsala? Di ba ang mamamayang Pilipino? Katulad na lamang ho ng batas na ang mga bata ay hindi dapat paluin o kaya pagsabihan man lang. O ano bang naging epekto niyan? Hindi ba ang mga bata sa ating kapanahunan ngayon, mga lapastangan sa magulang? Walang mga respeto sa magulang? Kung makasagot-sagot sa magulang, akala mo kung sino na? Di ba? Sabi sa Bicol, mga paltaraso na mga aki. Mayong respeto sa magurang. Bakit nangyari yun? Nagsimula yun sa pinaniniwalaan ng tao. Kaya napakahalaga ang talatang ito, ang lawak nito, mga minamahal kong mga tagapakinig. Ang sasabihin ko lamang dito ay yung talagang sinala ko at mahalagang bagay. Kaya napakahalaga, knowing God's will is essential for our lives. Because dito nakasalalay ang life or death situation. Napaka-essential nito, mga minamahal kong mga tagapakinig. Kung sa ating palagay ang pagkain ay essential, ang ibang mga pangangailangan sa buhay ay essential, tandaan din natin na ang pag-alam sa kalooban ng Panginoon bilang mananampalatayang Kristiyano ay very essential. Dito nakasalalay ang life and death or death. Dito nakasalalay sa ating mga ginagawang kung ano man ang klase ng ating pamumuhay. Dapat sa ating mga decision making para tayo ay mailayo. Ako po, ebidensya mismo ang buhay ko. Hindi nyo lang na itatanong, ang dami kong nagawa rin mga maling desisyon sa buhay ko. Ayaw kong maging ipokrito sa inyo, mga minamahal ko mga tagapakinig. Sa maagang edad na nawalan ako ng magulang, ang dami kong nagawa na mali sa buhay ko. Pero nung makilala ko ng lubusan ng Panginoon, doon ko napagtanto, doon ko na-realize na napakahalaga pala ang pag-unawa kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Minsan nga may memoryado pa tayong panalangin. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa, katulad ng sa langit. Gano naman yung katotoo sa ating buhay? Kung totoo talaga yan sa ating buhay, di sana, bago tayo pumipili, bago tayo gumagawa ng mga desisyon, isa sa alang-alang natin ang banal na kalooban ng Panginoon. Dahil wala pong ibang mapipinsala niyan, tayo man lang. At madadamay pa yung mga taong konektado sa atin. Halimbawa, isa kang ama ng tahanan o isa kang magulang. Sa iyong mga ginagawang desisyon na pang-pamilya, iisipin mo ang kalooban ng Panginoon. Kasi pag oras na ang tatay o nanay nagkamali sa kanyang pagdidesisyon, idadamay mo mga anak mo. Ganon din sa ating batas. Sa mga ginagawang batas at gustong ipasang batas, dapat iniisip, ito bang gagawin kong batas? Ayon ba ito sa panuntunan ng Panginoon? Pangalawa, ano magiging epekto nito sa sambayan ng Pilipino? Katulad na lamang unang batas na diborsyo. Naiisip ba ng ating mga mambabatas na ang magiging epekto nito ay pwede itong samantalahin na mga irresponsabling mag-asawa at ang madadamay ay ang mga anak dahil lamang sa diborsyo? Makikipagdiborsyo sa tunay na asawa tapos kakasamahin yung kabit. Isip mo ba yung tunay mong pamilya, yung legitimate mong pamilya, yung legal mong pamilya, naisip mo ba yon? Alam nyo, ang dami-dami natin nagagawang mali sa buhay at nagagawa rin kamalian sa mga ginagawang batas kapag naisasantabi ang mga panuntunan ng Panginoon. That's why ang sabi ni San Pablo, isaalang-alang ninyo, pag-aralan ninyo, na pag-aaralan pala. Pag-aralan nyong matutunan ang nakalulugod sa Panginoon. Ngayon, sa kaiksian ng ating oras, di pa nga ako nakakapasok sa kung ano man ang uri ng ating pamumuhay ngayon na hindi nakalulugod sa Panginoon, hanggat buhay pa ang tao, may oras pa.
May oras pa para baguhin ang bagay na ito. Ang una-unang kahalagahan ng pag-alam sa pamamaraan ng Diyos, kung gaano kahalaga ang pamumuhay na kalulugod sa Kanya, unang-una, because God's ways or God's will is best, very best, because there are astounding rewards both now and the future for those who live God's way. Ano po? Yan ang una-unang pakinabang at kahalagahan ng paglakad, pamumuhay ayon sa pamamaraan at mga kalooban ng Panginoon. The best talaga ang paraan ng Diyos, kasi ang Diyos po ay hindi subject to error. Hindi po infallible po ang pamamaraan ng Diyos. Hindi nagkakamali. Samantalang ang pamamaraan ng tao fallible, subject to error. O akala natin itong gagawin nating desisyon okay na, yung pala mali. Kahit nga mga magulang, 'di ba, kahit gaano mo kamalang anak, yung mga pinapasunod mo sa anak, hindi ka talaga sigurado na yan ay makabubuti sa kanya. Pero pagka pamamaraan ng Diyos ang iyong in-apply sa family matters o mga decision making, ang laki ng posibilidad na hindi tayo magkakamali. Magandang umaga po kay Ma'am Claire da Kuya Rica Fort. Salamat po sa panunood. Kaya itong ating pinag-aaralan ngayong umaga ay ipanalangin natin na bigyan tayo ng Panginoon ng sapat na kakayahan, karunungan, sumagana ang biyaya niya sa atin para sa araw-araw nating pamumuhay. Hindi naman natin sinasabing hindi na tayo nagkakasala. Ang sinasabi natin dito ay may mga pagkakasala tayong nagagawa intentionally. Kasi nga wala tayong pakialam kung ano ang nakalulugod sa Panginoon sa hindi. Basta gusto nating gawin, ang sabi nga pa ng baluktot na katwiran, basta makakapagpaligaya sa'yo, gawin mo lang. Huwag mong pakialaman ng iba. Hindi yan balanse. Hindi po yun balanse. Yan ay pilosopiya ng mundo na hindi lahat ng makakapagpaligaya sa atin ay gagawin natin. Ang unang nating tanong dyan, ito ba ay nakalulugod sa Diyos? Kasi nga may Diyos. Hindi ka lang nabubuhay para sa sarili mo lang na mga kagustuhan. We are accountable to God. Lagi nating maiisip ang salitang accountability. May pananagutan tayo sa Diyos kasi. Kung bakit sabi ni San Pablo, pag-aralan nyong matutunan kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Kasi nga, we are subject to judgment someday. O minsan nga, ang judgment ni Lord, nararanasan na dito lalo na doon sa eternal judgment. Kaya nga si Haring Solomon, kung nagbabasa kayo ng banal na kasulatan, sa mga ngaral kabanatang 12, talatang 14, ang sabi niya, ang lahat ng ginagawa ng tao, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ating ipagsusulit sa Diyos. That's why, naisabi rin ni San Pablo, na isulat niya, na pag-aralan natin na matutunan kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Because someday, we are subject to judgment. Itong mga pinagagawa natin, mga kabalbalan sa buhay, dito sa lupa, akala natin kukonsinti ng Diyos. Yan, hindi yan kukonsinti ng Diyos. Minsan nga, dito pa lang sa lupa, inaani na ng tao, lalo na, how much more sa kabilang buhay. Sabi nga ni San Pablo sa kanyang sulat, Galatia kabanatang 6, talatang 7, hindi madadaya ng tao ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, ay aanihin niya ito. Kung hindi man ngayon, kung hindi man bukas, hindi makalawa. Pero isang bagay ang totoo, aanihin ito ng tao. Kung ganun pala, dapat tulungan sana tayo ng Panginoon. Patulong tayo sa Diyos na sa ating mga pagpili at mga ginagawang mga desisyon ay lagi nating pag-aralang matutunan
kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Dahil unang-una, ang pamamaraan ng Diyos ay napakaganda. Bakit? Because God's ways is best because of His wisdom. Huwag tayong nagmamadunong sa Diyos. May mga tao kasing ang yabang. Akala mo alam na natin ang lahat. Ano? Hindi natin alam ang lahat. Tao po tayo. Ang layo ng agwat natin sa karunungan ng Diyos. Kaya baga sa Santiago Kabanatang 1, talatang 5, sabi ni Apostol Santiago, kung sino man ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos. Kanino ihingi? Sa Diyos, hindi sa demonyo. Pagka ang tao humingi ng karunungan sa demonyo, makademonyo rin ang kanyang gagawin sa tanang buhay niya. Pero pag tayo ay humingi ng karunungan galing sa Diyos, ito ang magbibigay sa atin ng dunong na galing sa Diyos para makapamuhay tayo ng tama, para makapamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi ito yung klase ng dunong na nakukuha sa school, sa paaralan, sa mga universidad. Magaling ka nga academic, ang talitalino mo pagdating sa mga secular na karunungan, tapos wala ka naman palang alam sa mga batas ng Diyos, mangmang ka pa rin. Yan ang biblically speaking, mangmang pa rin ang isang tao na ang dunong-dunong dito sa mundo, wala namang alam sa mga aral ng Panginoon. Parang si Nicodemus, nagtanong si Nicodemus kay Jesus tungkol sa spiritual na yung born again experience. Hindi niya pala ito alam. Ang akala niya, ang ibig sabihin ng born again ay papasok uli sa tiyan ng ina para maipanganak na muli. Marunong pa naman si Nicodemus, teacher of the law. Tapos mangmang naman pala sa mga spiritual na usapin. Hindi niya alam na ang tinutukoy pala ng Panginoon, spiritual na kapanganakan. Na ang tao, mula sa kanyang pagiging makasalanan, ay magpapakumbaba sa Diyos, magsisisi ng mga kasalanan, at tatanggapin ng tagapagligtas. That is spiritual, born again experience. Kaya alam niyang lawak nito Pero sana mayroon tayong natutunan na mahalaga ang isang klase ng pamumuhay na nakalulugod sa Panginoon. Manalangin po tayo. Aming Ama sa langit, marami pong salamat ngayong umaga sapagkat sa liwanag ng iyong mga aral ay magagabayan kami sa buong maghapon na sa aming gagawing mga desisyon at pagpili, lagi naming pag-aralang matutunan kung ano ang nakalulugod sa inyo. Pagpalain niyo pong lahat ng nakinig at nanood sa lahat pa ng magre-replay nito. Pagpalain niyo po ang biyaya sa pagkaaga, BBS DWLV 91.9 FM. Pagpalain niyo po ang buong Villafuerte family at ang lahat ng staff ng radio station na ito. Salamat po, Ama, sa pangalan, Ama, ng Panginoon Kristo. Amen. So, sunod na po ang Kakampi Network News. Ihatid ni Sir John Bernas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños.